Hello everyone! So in this video, actually this is just a short video and share ko lang sa inyo regarding sa ubo at sipon since very viral siya ngayon. And Syrian kasi nag-start siya magkaroon ng sipon. Actually, sipon lang muna. Last week pa. I think December pa yata. Pero, ang pinapainom lang talaga kasi namin sa kanya pag nagkakasipon siya is Nisatap. So, nag-start kaming painumin siya ng ganon, and then parang a week after is nagkaroon naman siya ng ubo. Nung nagkaroon siya ng ubo, dun talaga ako, pina-check up ko siya kaagad. First day pa lang ng ubo niya is pina-check up ko na siya kasi meron ako nabasa sa Facebook na parang napabayaan, pinataga, nag-self-medication, yung pinaka wag daw gagawin, yung pinaka-iwasan nyo, yung self-medicate, lalong-lalo na ako sa mga bata kasi iba-iba kasi ng case at iba-iba rin ng kondisyon ng katawan, so hindi pwedeng applicable sa isa, applicable din sa'yo. So wag tayo mag-self-medicate lalo na sa mga bata. As I have mentioned, paulit-ulit na naman ako, baka mabash na naman ako sa paulit-ulit. So pasensya na sa quality ng video kasi talagang ito lang yung kaya ng cellphone ko ngayon, front cam. And then first day pa lang pina-check up ko na kaagad siya since libre lang naman sa public hospital. So in-advise, tatanungin kasi doon kung nilalagnat at kung kailan pa or ilang araw na nagkaubo. So hindi naman siya nilagnat, so thanks God. And then yung ubo niya is first day. So ang ginawa sa kanya, niresetahan siya ng salbutamol. Ano muna kami, anong tawag dito, yung nebulizer. So after 1 week, pag hindi pa rin nawala, babalik kami. So after 1 week, may konti pa pero may improvement, hindi katulad before na halos hindi siya talaga nakakatulog, may improvement. So pinastop kami ng nebulizer and then niresetahan siya ng salbutamol guaifenesin. I don't know if correct yung pagkakapronounce ko. And in-advise, kumbaga, pinakontinue sa amin yung cetirizine, tuloy-tuloy lang daw yon, yung Nisatap, yun yung sa sipon niya, and then yung salbutamol guaifenesin para sa ubo niya. Pero guys, hindi ibig sabihin na yun yung reseta sa amin, yun din yung nireseta sa inyo. So sinishare ko lang para may idea kayo na maybe same tayo ng nireseta, pero talagang required na sa pedya kayo magpa-consult. And then in-advise din, ito pala yung isi-share ko sa inyo, in-advise din ng pedya na ngayon daw medyo matagal ang ubo at sipon. 1 to 2 months, expect mo daw na tatagal ng gano'n. Unlike before, na mabilis lang siya a week, parang mga gano'n, nawawala na siya. Pero ngayon daw, talagang 1 to 2 months, expect na daw natin ngayon yun. As long as hindi nilalagnat, and laging more intake lang ng water. Hindi siya nilalagnat, masigla, intake ng water. Pero talagang advice ko talaga sa inyo, don't self-medicate lalo na sa mga bata. Ako before nagsi-self-medicate ako, lalo na syempre gipit, mga dahon-dahon lang ako dyan, kalamansi, ganyan. Pero natakot ako nung may nabasa ako sa Facebook na nung nagka-pneumonia yung bata tapos napabayaan. So alam niyo na yung nangyari, ayoko nang i-mention. So ingat na lang din, lalo na yung mga public hospital naman, so tiyagaan lang, lalo kung may time naman tayo. So, yun lang, na-share ko lang siya. Nagtatry ulit ako gumawa ng video kasi ang tagal-tagal na. Kasi nga, nauurat ka sa gumawa ng video dito sa cellphone na daw. Napakapangit. Pangit pa yung subject, pangit pa yung quality. So, pero yung maganda. Yes. So, yun lang guys. Sana supportahan yung YouTube channel namin. Katrina Ray.